Hello guys, good afternoon. How are you guys? Today is Tuesday. It is a very nice day. Ako'y naglalakad guys, papunta rito sa Bolton Bridge. At wakotan lang ako dahil di naman gano'ng mainit. Gusto ko sana mag-vlog doon, oh. Gusto lang wala madaanan, hindi ko alam saan dadaan dito, oh. Doon, sa may tabi ngayon. Yun, oh. Sarap kasi ang hangin, eh. Gusto kong tignan yung tulay na bagong gawa. Ikot siguro ako. Sana ko pwede dumaan dito para may vlog ko, para may inform sa inyo kung anong mga pangyayari doon sa tulay na yun. Yan, oh. Sarap ng hangin dito guys. So parang yung problema mo na ano pag lakas ang hangin, parang natatangay niya. Kaya pag dito kayo dumaan, naglalakad kayo guys, mafe-feel nyo yung hangin at napakasarap. Sarap lang pakiramdam. Nag-face mask ako kasi pag senior kailangan may face mask for my safety and the safety of others. Yun guys, oh. Doon sana, oh, no? Kung nakababa ako doon sa may gate, wala, pasitahin ako. Punta roon. Baka magbangka na lang ako. Paano kayo bayad ng bangka, no? Special ride. Kaya na doon, bangka o sa gilid. Hirap naman bumaba. Kwento ko na sa inyo guys, yung puno ng nipa na yan, bumubunga yan eh. Kinakain. Ang laman ni parang parang sa buri. Parang ganun. Ang lasa niya parang ano sa niyog. Yung pulp ng niyog, parang ganun ang lasa. Bumubunga yan, Kanipaan. Kasi nung first year high school ako, doon ako nag-aaral sa Kanipaan, Barangay High School, kung sino nakarelate doon. So sa mga lugar ng lula ko, side ng aking ama. So maraming nipa doon sa tabi ng kanilang palaisdaan. Mayroon silang palaisdaan doon, parang fish pan na tabang. Daming mga isda. So mamaga ako ang in charge na kumukuha ng isda, mga alimango, yung malaking alimango. Ang likod niya ay parang pagong na sa laki. Mawa ka yun. Ang baho ng putik, kaya pagpasok ko sa school, kahit magsabon ako ng maigi, maligo, nangangamoy pa rin yung aking binti, mga kamay. Kasi matapa nga ang ano ng burak, amoy. So yun lang, naikwento ko lang sa inyo guys, dahil nga yun ang buhay ko nung araw nung ako'y first year high school. Yun ang trabaho ko, manguha ng isda, alimango, tilapia doon sa fish pan. Manguha ko ng isda sa fish pan ng aking lula para pang almusal namin. At yung nga, napasarap, puro sariwa ang aming ulam, puro mga pampahay blood nga. So to make the story short, yung nipa na yun ay marami yun doon sa lugar ng aking mga lula, kaya tinawag yung lugar na yun na Kanipaan. Hanggang ngayon hindi pa nababago yun, Kanipaan Barangay. At yung eskwelahan na aking pinasukan ay Kanipaan Barangay High School. Doon ako nag first year high school. So yun guys, ginawan ko na lang kwento sa inyo. At ako naglalakad, papunta na rito sa Centrale. Dito ako ngayon sa tapat ng Centrale. Dadaan lang ako, papunta akong bayan. Nabukaton lang ako para na-exercise. Masarap kayo maglakad. Kasi nga malamig ang panahon, malakas ang hangin. So guys, oh, Optom Video Company, saka BXI. Yun ang BXI, oh. Dito yan sa Centrale, tapos ng Bolton Bridge. So naka-apply na ako dyan mga about a month ago, but I'm not luckily hired. Hindi ako na sinuwerte. Hindi naman ako nag-isa, marami pang hindi pumasa din. So hindi pa talaga natin oras. So yun lang guys, at patuloy ko magpunta sa downtown. So guys, nandito na kami ngayon sa Espina Park. Pahinga muna ako dito dahil sobrang init. Nakukatong tayo guys, kasi nga it is a part about daily life here in Davao City. Para magkaroon tayo ng physically fit na katawan, kailangan raw katawan.
Pag napadami ang ating kain, ang ating almusal, or either dinner or lunch, kailangan iukaton para ito'y lalabas din para hindi magsisiksik sa ating katawan. Maba ng balbas ko guti guys, no? Kasi wala interview eh. Walang physical interview at saka apply tayo ngayon. Masarap ng hangin ito guys, pero kailangan talaga isin natin yung sombrero pag si mainit ang araw. Pero yung hangin, okay yung hangin, lalo na dun sa dinaanan ko kanina. Sarap ng hangin. Diba? Lalo na dito sa Sumina Park, kasi maraming mga puno ng kahoy. Totoo talaga kasabihan, pag marami ang puno ng kahoy, napagbigay ito ng malamig na simoy ng hangin. Tulad ngayon, ang kanta napakaganda. Kaya maganda rito mag-standby guys. At marami yung mga kabataan, hindi lang natin i-focus yung mukha. Baka nga naman uwian na sila at dito dumaan sa park. Hindi natin may iwasan ng mga estudyante guys. Meron iba naglalakwat sa, may iba hindi. Diba may ano yan, tumatalon sa bakod, iniitsa yung kanilang mga ating classes. Kaya nung pagkadating ng kanilang kabilataan, ayun, ang kanilang naging trabaho ay nag-iitsa ng hollow blocks. Lagi ko napapanood yan sa wall ko sa Facebook at saka sa TikTok. Nung sila nag-aral pa, nagpasa-pasa sila ng bag. Kasi tatakas ka sa school eh, cutting classes eh. Sila magka-close friend. Pagdating ng araw nung sila ay nag-matured na, hindi nakahanap ng mga trabaho kasi nga hindi nag-aaral ng mabuti, ay di sila-sila pa rin ang magkakabarkada na trabaho sila sa construction. Pasa-pasa sila sa hollow block. Nakino-construct. Kaya totoo yung sabi nila. May kasabihan eh. Comment below kung tama ba yung sinabi ko. Nakalimutan ko na guys. Pinikwento ko lang sa inyo guys. Kasi nga ang pag-aaral ay isa yung pagsasanay sa ating utak. Pagdating ng araw maghanap tayong trabaho, ay kailangan ngayon ng diploma, experience. Alam mo naman nga ngayon dito sa ating Pilipinas, kailangan pa may placing personality. Kailangan college graduate, college level. Tapos kailangan pa may experience. Kuha ka nga lang ng valid ID, hanap pa kami ng valid document. Bagay, normal na yun. Kaya nga kukuha ka ng valid ID. Valid document, hindi valid ID din. Hanap pa ka ng valid document. Tulad ng mga birth certificate, mga katibayan na ikaw ay sinilang dito sa ating bansa para magkaroon ng valid ID. Speaking of valid ID guys, namimigay na ang PhilSystem ng national ID. At mayroon pa nga dumadaan sa wall ko kung sino yung kumukuha o makakakuha ng ID ng national ID, magkakaroon ng 5,000 pesos. Wala ka naman doon. Bibigyan 5,000 pesos, kukuha ka lang ng ID. Siniswerte sila. Philippine National ID. Yung akin kasi mali time code nung mag-apply ko ng national ID doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagkabaliktad yung aking apelido at saka middle name. Ang aking middle name nagiging apelido at saka aking apelido nagiging middle name. So i-record ko pa yun bago ko kunin yung aking nakalaminate na ID, PCD. Kasi magiging valid na yun. At kung maaari, papalitan ko na yung address ko. Kasi address dun eh. Dito na sa Mindanao ko yung address. Kasi para maging valid ang aking ID dito. Kukuha pa ako dito ng voters ID. Dito na ako buboto next year. Tandaan nyo guys, iboboto natin ang nararapat na iboto sa ating bayan, sa ating bansa, para makakatulong sa atin. Huwag natin iboto yung hindi nakakatulong sa atin. Davao News is not for sale. O, diba? Kaya dito nga ako tumira. I know, Davao News is not for sale. So ganyan guys, nasaya ko lang kayo guys. May tugtog, baka makapira tayo. So love vlog ko sa ito, nasaya kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe sa akin channel, John Carena TV. Peace!